Sa dami ng mga nagtatanong mga kaibon, at araw-araw, may hindi ako napansin na meron palang, alam niyo, underlying parang background info na kailangang malaman ng mga baguhan, pati mga veterano mga kaibon. Ang dami nagtatanong nito eh. Pero ako, sagot lang ako na sagot. Sige, ito tanong mo, ito sagot ko. Ano kadalasan mga tanong mga kaibon? Sir, ito yung paresan ko. Nung nakaraang clutch, ito nilabas. Ngayon namang pangalawang clutch, ito naman nilabas. Naguguluhan ako, sir eh. Ako, sasagutin ko lang. Tatanong ko kung ano yung magulang. Ay, di, sagot naman ako. Ang dami mga ganong klaseng tanong. Yung second clutch, yung third clutch, ba't kaya puro ganon nilalabas? O kaya ba't ganito, sir, walang lumalabas? Sagot lang ako na sagot. Tapos ngayon na-realize ko, may isa nagtanong. Sabi ko, ayun! Yun pala yung kailangan nilang malaman, yung underlying background info para yung mga tanong na ganun, masagot agad-agad at hindi sila malito. Alam niyo, natuwa ako pero sa isip ko, ang tagal ko nang nahagilap tong mga tanong na to, halos araw-araw. Pero ngayon ko lang na-realize na may kulang na info na dapat na ibigay ko pala. Abay, pasalamat tayo dito kay Neo Noah. Neo Noah mga kaibon, from Cebu, Mandawi naman, nakakatawa. Kung saan na tayo. May nagilap ako Palawan nakalimutan ko lang kung El Nido, nakalimutan ko sino yun. Anyway, Neo Noah from Cebu, Mandawi, shout out naman. Ito yung tanong niya bigla akong na-realize bago yun. Salamat tayo sa mga star senders yung bumubuhay sa mga scholars natin, pati sa page na to. Joey Atienza naman, naku po, nakakatuwa. Joey Atienza, Ian Bernardino ng Macy's Birdhaven in the Chirpy Squad. Aba si Abu Josh ng Zamboanga West, Mini Avery ba ito? Abay, solid na supporter to si Abu Josh. Erwin Asuncion, syempre naman Jamini Avery, Nelson Faustino Balagtas Errol Intong ba to? Tsaka si Arnold Hoyoa, yung pinakabago na star sender. Sino pa ba? NBN Aviary, si John Estrella, dami ko pang, baka may mga nakalimutan ako, no? Pero yun, meron pa tayong makakagilap na star sender, babanggitin lang natin. Anyway, ito yung sabi ni Neo Noah, ito yung from Cebu, Mandawi. Ayun, no? Sabi niya, good evening, sir. Ayun, no? Si Neo Noah naman, nakakatuwa, Good evening, sir. May tanong lang po. Na-observe ko sa quick method. quick method. Bali, 4 na mutation na magiging anak ng isang parisan. So, 4 na mutation, ibig sabihin yung tigti 25%. So, meron siyang parisan na Aqua B1 or Aqua B2, pag pinari sa B1 or B2, like sa Aqua B2 to B1 B2, ang magiging anak, base sa quick method, no? Yung squidball method natin, ito, isa-isa niya. Aqua B1, Aqua B2, nawawala ang focus, nawawala ang focus, ayaw. Aqua B1, Aqua B2, Blue 2, B1 B2. So, ginawa niya po ng squidball method, galing Ayan, nakakatuwa. Neo Noah, beauty, ginagawan mo, pinapractice mo. Pero may kasunod siyang tanong mga kaibon. Sir, ito, tigti 25% niyan, sir, di ba? Kumbaga, yan ang datingan ng 25% niya. 25 na Aqua B1, 25 na Aqua B2, Blue 2, tsaka B1 B2, tigti 25. Sabay sinundan niya na to. Dito ako naparealize. Sabi ko, yun ang gandang tanong nito. Ngayon ko lang na-realize na mayroong kulang na background info Sabi niya kagad, paano po kung 5 or 6 ang napisa? Posible po bang magdo-double ang kahit saan sa 4 na magiging anak? Ito, sinasabi niya, meron kaya magdo-double dito, sir, kasi 5 or 6 ang napisa Dodoble ba yung mga yan? Bingo! Bingo! Kakatawa! Bigla ako naisip, ayun, ang dami nagtatanong nito. Kaya lang yung the way Neo Noah, kumbaga, put forth his question, medyo nahuli ko. Kasi yung binanggit niya na, paano po kung 5 or 6 ang napisa, madodoble po ba yung sa tigti 25%? Ayun! Meron pang isa, actually, di ako nagkakamali, teka lang wait. Ayun, si Badge Nolyab Ocobas, isa rin sa masugid na taga-subaybay. Ayan si Badge Nolyab Ocobas. Sabi niya, sir, good morning, sir. Sa tanong ko ulit, kung sakali, sir. Ito pala yung tanong niya. Ayan. Meron siyang parisan na Aqua B2 Opaline. Ayun, Aqua B2 Opaline Dilute Cack times Par Blue. B1, B2 malamang ito yung sinasabi niya, no? Par Blue Opaline Ewing Split Dilute. Split Pale Follow Hen. So, ayan. Sinabi niya, first clutch, ito lumabas. Second clutch, ito lumabas.
So magkaiba, di ba? Bio Opa Ewing lang. Malamang isa lang kasi pala yung anak eh, no? So ito, sinasabi niya, good morning po sir. Sorry sa tanong ulit sir, kung yung huling nilabas ng pares ko, ganun ba ulit ang ilalabas nila for third clutch? Tinatanong niya, ito yung mga lumabas. Ito, actually, ang gaganda, kay si Badge Nolyev Okobas. Di ba ang ganda? Yan pa, ito pa, si Badge Nolyev Okobas naman. So, tinatanong niya kung yung pa rin ba ang lalabas sa susunod na clutch. Di ba? Actually, magkaka-related yung mga tanong nila ni Neo Noah tsaka ni si Badge Nolyev Okobas. Marami pa rito actually. Isa-isay na natin para malaman nyo na halos paiba-iba ang tanong pero doon papunta sa sinasabi ko eh. Ito pa. Teka lang. Ito naman. Ayan teka. Hindi pala tanong to. Mamaya isa. Nakakatuwa lang. Babasahin ko kay Paul Denoman Shout out kay Paul Denoman. Very interesting. Clear and full of knowledge. Thank you for your effort sir. More power to you. Thank you Paul. Ito yung tungkol sa kung yung green ba is dominant or hindi. Anyway, ito pa. Sabi din ni Aldrin Mini Avery, sir, meron po ako dito, White Bulls split opa, yung White Bulls deck Ino Blue yan. Puro B1, B2 po nilalabas. So, tinatanong niya, ba't puro B1, B2 nilalabas? May kinalaman din po sa ito mga tanong. Halos magkakapareho lang din sa tanong. Magkakaiba lang ang pagkakasulat nila, no? Pero halos pareho lang. Meron pa isa? Eka lang, Teka lang po, ito yata yun. Hindi ako nagkakamali. Dito ba yun? Sa test breeding of B1, B2 o dito sa... Ayun, dito. Teka, hindi yata. Ito pala, sorry. Ayun, may tanong din dito si JSNFJ naman, no? JSNFJ. Aqua B1 split Ino times Aqua B1 split Ino. What is the result, master? O yan, sinagot ko na, no? May kasunod dito si LT Avery. Ayan, sabi ni LT Avery, sa akin sir, dalawang clutch na tigi-isa lang paanak, puro albino. Kasi meron siyang Aqua B1 Ino, kinasa niya sa Aqua B1 split Ino. Sabi niya, dalawang clutch na, tigi-isa lang paanak. Tigi-tigi isang anak, no? Puro albino. So, nagtataka siya. Nasa na yung mga 25% nito pagka ginawan mo ng squid ball method, Bakit albino lumabas? Actually, itong albino na to, blue one Ino to. Yun nga, no? So, yun nga. Yan yung mga ganyan tanong, mga kaibon. Ito yung niya, deck Ino niya yata ito. Ayos, nahatching ako. Ray 90s. Aqua B1 Opa Ino Kak. Aqua B1 Opa split Ino hen. Pero sabi niya, napalitan na raw niya. Pero ito yung ID niya. Ayan, kay LT Aviary, Lins Aviary pala. Ang LT Aviary. Uy, Cagayan de Oro pala to Nakakatuwa, nasa Cagayan de Oro, maabot tayo mga kaibon, from Mandawi, Cebu, Cagayan de Oro. At pinagbuhatan Pasig naman, si Badge Nolyev Okobas, pinagbuhatan Pasig yun. So, ayan, mga kaibon, Doc Jam, ayun, more power, more tips to share. So, ito mga kaibon. Yung mga ganong klaseng tanong, sir, bakit sa second clutch ito lumabas? Sir, bakit dun sa nakaraan ko, nakatatlong clutch? Dalawa lang lumalabas ginawan ko ng squid ball method, sir. Sabi nyo, yung kwek-kwek method natin, ito dapat lumabas, tigti 25%. Nakatatlong clutch na ako, ito palang lumalabas, sir. Di ba? Daming ganyan tanong. Halos pare-pareho. Bigla ako na-realize. Yun pala ang kulang na background info, mga kaibon. Eto na. Eto, mga kaibon, usulat natin para mas malinaw. Ayun naman. Teka. Ayun, basahin natin ng mabuti ito. Percentaging, mga kaibon, Ito po ang operative word, percentage. Pag sinabi po nating tigti 25%, tama po 'yun. 25% ito ilalabas, ganyan, no? Kunwari, 'di ba? 25% ito nilabas. 25% ito nilabas. 25% ito nilabas. Another 25% ito nilabas. So 100% po 'yan. So iisipin nga naman kaya sa ang tanong ni Neo Noah sir, 6 yung nilabas sa akin, hindi 4 Kung 4, iisipin ko, tigti 25% yung nilabas Di ba? Sir, 6, may madodoble ba doon sa mga dapat lumabas na tigti 25%? Gandang tanong. Doon, yung tanong na yun ako kumbaga na Eureka! Ganon, Alam mo yun aha!
Buti na lang, tinanong ni Neo Noah from Cebu, Mandawi. Kasi po mga kaibon, maaring isa, dalawa lang ang inanak. Maaring 6 ang inanak, 7 napisa. Maaring 3, maaring 4, maaring 5. So hindi masusunod yung tigti 25%, di ba? Ito, tingnan uli natin. O yan, 6 yung nilabas, 7. So hindi mo masusunod yan, tigti 25%. So marami na siguro nalilito o napapatanong, nahiya lang magtanong. Lalo, kahit mga veterano, malamang marami nalilito eh. 7 yung napisa. Asan yung tigti 25% nun? Sana kung 4 lang, madaling sabihin. Pag 4, 25% yung isa, 25. Di ba? 4 lang yan eh. 100% eh, di ba? Paano yung 7? Paano yung isa lang? Paano yung 2 lang ang napisa? Yun ang tanong, mga kaibon. At paulit-ulit yung tanong na yun. Eto na. Percent. Eto, mga kaibon. Percent. Ayan, percent. Percent. May kinalaman po yan. Pag sinabing percent, mga kaibon, eto pong salitang cent, o ang terminong cent, actually, galing po yan sa salitang centum. Centum, na Latin word naman, di ba, ganyan ang mga, pag nakikita nyo sa sa mga, vocabulary, dictionary. Ang ibig sabihin ng centum, which is the Latin word for 100. Okay? Ang ibig sabihin ng centum, Latin word for 100. Tandaan centum, Latin word for 100. Kaya ang cent, pinaikli na centum, ibig sabihin actually ng cent is 100. Ang ibig sabihin actually ng cent is 100. Kaya per cent, ang ibig sabihin per 100. Ayaw, nahuli rin. Okay So lalabas na ang ibig sabihin ng percent is, eto, sundan nyo mga kaibon, per 100. Bakit ko sinabing per 100? Percent. Centum, 100 ang ibig sabihin. Kaya ang ibig sabihin ng percent is bawat 100. Per 100. Bawat 100. Ayun. Bakit bawat 100, mga kaibon? Per 100%. Kasi po, di ba may 7 napisa? Sir, may nadoble na. Paano po yun? Yun nga tanong ni Neo Noah, kaya ako natutuwa. Dahil sa tanong niya, bigla ako nagkaisip kung paano ipaliwanag. Kasi nga po, sa pangingitlog, pag binagawa natin ng percentage, kahit sa genetics calculator, di ba, may mga percentage na ibibigay. So, gumagamit po ng genetics calculator, ibig lang sabihin nun, pag may sinabi siyang 12.5%, 6.5%, ibig sabihin nun, per 100. Ang computation po lagi, pag sinasabing ganon, is sa 100 inanak. Nahuli! Sa 100 sa 100 inanak, 100. Ibig sabihin, mga kaibon, may isa kang parisan kunwari. Okay? May isa kang parisan. Etong parisan mo, bago mo sabihin na, sir, palpak yung genetics calculator, tsaka palpak pala yung squid ball method nyo. Bakit naman palpak, iho? Kasi sabi nyo 25% ito ilalabas, 25% ito ilalabas, another 25%. Sinubukan ko yung squid ball method nyo. Tama naman, yun ang nilalabas. Naka-4 na clutch, sir. Hindi naman naglalabasan yung sinabi yung isa o dalawa doon. Siyempre, tanong ko, sa 4 na clutch, ilan ba ang inanak? Sir, umabot ng kulang-kulang 16 eh. Halos tiga-4 pala. Sabihin natin, 15. Kulang pa po iyon, mga kaibon. Ibig sabihin kasi, pag sinabi ng genetics calculator, pati yung squid ball method natin na tigti 25% ito lalabas, mag-average po iyon, ulitin natin mag-average po iyon pag umabot na sa 100 ang inanak. Pag umabot na sa 100 ang inanak, yun ang sinasabi ng genetics calculator at saka ng squid ball method natin na subukan mo. Paanakin mo ng paanakin yung parisan mong yan. At i-record mo ng maayos documentation mo pulido. Mapapansin mo pag umabot ng 100 yung mga inanak niyan, doon mo mapapansin halos pumapalo ng tigti 25% dapat yan.
Ayun! Nakakatuwa dahil ang tagal kong hindi naisip na meron palang ganitong information na dapat naibigay ko na kagad eh. Buti na lang natanong ni Noah at yung iba pa. Pare-pareho lang yun, magkakaiba lang ng wordings. Pero maganda yung wordings ni Noah, sabi niya, sir, paano ko na doble? Again, ulit natin malalaman nyo lang kung talagang nasunod yung tigti 25%, kung sa genetics calculator naman, may maraming nilalabas dun eh. At maaring 12%, maaring 6%, maaring 50%, masusunod lang yun at mag-averaging, di ba ginagamit ang word na averaging in terms of percentage, di ba? Mag-average po iyon kapag umabot na po sa 100 ang inanak ng parisan nyo. Kasi per 100, percentum per 100. Di ba? Kaya, saka lang natin masasabi na, ay, tama pala or palpak pala. Kung umabot na ng 100, yung naipalabas o naanak o nag-survive na mga anak ng parisan mo. So meaning, kung kunwari nakatatlong sunod na clutch, puro albino nilabas sir eh. Wag ka kagad mag-alala. Babawi sa susunod na clutch yan, mag-average yan. Hanggang umabot sa 100 yung anak ng parisan mo, doon mo mapapansin na most likely tama yung binigay ng mga percentages. Di ba? Ayun pa mga kaibon. Kung sakali pong medyo kulang pa, mag-clarify ka agad. Natutuwa lang ako. Dahil ang daming tanong na gano'n na minsan sinasagot ko na lang pero kulang pala ng background info. Ito na ngayon, percentaging. Okay mga kaiban kung sabihin nyo kung maayos or kulang at may improve pa natin. Ang mahalaga, basta may basihan, legit ang paliwanagan. Hasta la vista! Boom!